Hello guys! I'm back with another video and dito ko sa inyo i-share or sasabihin yung mga tips na dapat nyong gawin or i-improve para hired na tayong lahat, diba? It's 2025. So, gusto ko lang talagang i-share yung knowledge ko sa inyo kahit di kayo nagtatanong. Okay, so first one is resume or CV. So, syempre, pag wala kang work experience or di maganda yung CV or resume mo, syempre, ano din yun, downside din yun. Kasi, resume or CV serves as an first impression sa atin ng boss or manager or kung sino pa ba yan. So, dapat magaling or maganda yung resume mo. Second is, wala kang work experience. Oo nga, totoo to. Kasi, nung una akong nag-apply, talagang wala akong experience. May nilagay ako na work experience, pero hindi siya about teaching or tutor or ganun. Ibang skill yun. Kaya, syempre, reject again. Eto, tip lang to ng na friend ko sa Facebook. Sabi niya, if gusto mong mag-ESL at saka wala kang work experience, talagang mahirap yan. Kaya ako sa'yo, maglagay ka ng work experience. Na kahit, for example, yung pamangkin mo or kapitbahay mo or kung sino ba, naturuan mo ba ng ganito, ganyan, yung kapatid mo, parang nagsiserve siya as work experience sa'yo. Pero sa case ko, since wala naman akong ganong experience, talagang hindi ko naman kayo ini-encourage na mag-sinungaling. Pero ginawa ko nga yun kasi, tawag nito, kailangan ko na talaga ng work. And wala akong choice kundi magsinungaling kasi nilagay ko dun, may work experience ako ng ESL. Kahit wala talaga, syempre, pag may work experience ka, advantage yon. So, matutuwa yung boss, yung managers, ganun. Ang tawag nito? Neto. Yun, nagandahan sila kasi, yun nga, binago ko yung resume ko. Kasi nung dati talagang, ang pangit talagang, kahit ako siguro, pag makita ko yun, ay, dito pasado. 'Di ba? May mga ganun. And next is, video introduction ako. Sobrang nito. Sobrang, tawag nito. Dapat galingan mo dito. Kung ano yung energy mo sa introduction video, dapat ganun ka din sa trial class, demo class, or sa talagang class na talaga if hired ka na. Dapat ganun ka. Kasi, nangyari sa akin, masyado akong jolly sa introduction video, but during demo class, tsaka nung na-hire na ako, talagang wala akong gana. Yung iba yung energy ko, syempre nasisense yan nila na baka hindi ikaw to ha, baka ibang ikaw to, hindi ikaw to, ganyan. So, dapat kung anong energy mo, dapat consistent ka kung anong pinapakita mo, yun, ganun. Next is, interview. Ito, ayoko talaga nito kasi natitense ako, may mental block ako kahit anong practice ko, kahit anong tingin ko ng videos, wala talaga So, kayo kung if ever maka-apply kayo sa ESL company na may interview, syempre, galingan nyo lang, answer with confidence, gano'n. Next is demo class. Nako, ito talaga ang pinakamahalaga sa lahat. Dapat give your 101% best. Ako nung una talaga, syempre, kinakabahan ako kasi hindi ko alam anong gagawin ito. Wala akong experience, 'di ba? Kaya lang, nadadaan pala siya sa smile nung ganon. Yung, syempre, mag-a-ask ka sa student ng ganito, ganyan. So, eventually, nawala din yung kaba. So, eto lang yung tips na masasabi ko or may papayo ko sa inyo. Just do your best, guys. Tsaka madami pang ESL companies. Kung na-reject kayo nung una, dalawa, pangatlo, kahit pang-apat, pang-lima,
okay lang yan kasi meron at meron pa ring company na tatanggap sa inyo just like me.